Lumabas si Mang Gerald at muling pumasok. Hanggat wala pa sila, bilis na. Maghahating gabi na. Ayoko, Itay. Umiyak na si Kim. Samantala, sa kabilang kwarto, dinig na dinig sila ni Sarah, ang ate ni Kim. Halos maluha-luha ito. Tandang-tanda niya pa ang lahat. Ipinagawa rin iyon sa kanya ni Itay niya. Napilitan lang siya noon. Gusto niya ng maayos na buhay. Yung normal. Ayaw niyang mabulid sa mundo na ni sa hinagap ay hindi niya inisip na mangyayari sa kanya. Pero di kalaunan, nasanay na rin siya dahil kailangan. Ang masakit, wala silang magagawa. Wala na silang ina. Tanging ang Itay na lang nila ang nag-iintindi sa kanila. Kung wala ito, baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Wala naman siyang mapagsabihan ng mga nangyayari sa kanila. Hindi niya pwedeng sabihin. Kailangan nilang isekreto iyon dahil kung hindi sila rin ang mapapahamak. Kaya kailangan nilang sumunod. Napukaw ang pag-iisip niya nang marinig niyang umiiyak na rin si Kim. Pilit pa rin itong tumatanggi sa ipinapagawa ng Itay nila. Naaawa rin siya sa kapatid. Ayaw niya rin itong mangyari kay Kim pero alam niya na kailangan ni Kim na gawin iyon hanggang sa parang napalakas na ang iyak nito at pinipilit na ng Itay nila. Tumingin siya sa orasan. Mag-aalas 12 na ng gabi. Dagli niyang pinahid ang kanyang luha. Lumabas siya. Napapikit si Sarah nang makita ang tagpong iyon. Kim, sumunod ka na lang kasi kay Itay. Ganyan din ako noon. Sa una lang parang di mo kaya. Pero masanay ka rin. Lakas loob na sabi ni Sarah. Hindi makapaniwala si Kim na sinusuportahan pa nito ang gustong mangyari ng Itay nila. Hindi niya masikmura. Bakit ate ikaw? Wala ka bang pangarap para sa sarili mo? Gusto ko ring maging normal ang buhay ko. Pero ito ang tinakda, ang itinalaga sa atin. Tayo ang magiging kawawa kung hindi tayo susunod. Tama na sa akin yung paminsan-minsang kalayaan. Masyado kasi akong nangulila sa pagkawala ng nanay niyo mga anak. Hanggang ngayon hindi ko matanggap. Ayaw ko rin ng ganitong mga anak. Napaluha na rin si Mang Gerald. Iniisip ko lang ang kaligtasan niyo. Pinagmasdan niya ang itim na bato na nasa palad niya. Ang bato na pilit niyang pinapasubo sa anak niyang si Kim. Ang bato na maghuhudyat sana ng pagiging ganap nitong aswang. Mas mabuti pang itapon ko na lang ito. Bahala na kung anong mangyari sa atin. Gumawi sa may bintana si Mang Gerald para itapon ang bato. Itay, wag! Tutol ni Sarah. Paano tayo? Kaya dali nilang makukuha ang mga buhay natin. Alam nila ngayon ang ika-21 kaarawan ni Kim. Alam nilang madadagdagan tayo ng lakas. Kaya anumang oras mula ngayon aagawin nila sa atin ang itim na bato. Bumaling ito kay Kim. At ikaw, sarili mo lang ba ang iisipin mo? Nakalimutan mo na ba kung paano pinagtulungan ng mga iyon si Inay? Namatay si Inay nang walang kalaban-laban. Pati sa mga taong bayan naghahasik sila ng lagim. Tayo na lamang ang natitirang mabubuting aswang na may malasakit sa mga tao. Kahit ganito tayo, nasa ating mga kamay ang kaligtasan nila. Basta, ayoko maging aswang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tanggi pa rin ni Kim. Sige anak, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Malungkot na tura ni Mang Gerald. Nagpahid ito ng luha at aktong ihahagi sa labas ng bintana ang itim na bato. Huwag niyong gawin yan, Itay. Tumakbo kaagad si Sarah papunta sa bintana at pinigilan si Mang Gerald na ihagis nito ang bato. Nahawakan niya agad ang kamay ng ama at kinuha niya dito yung bato. Malungkot na napatungo si Mang Gerald. Itay, may 5 pang lalaking masamang aswang ang natitira. Malalakas sila. Paano si Kim? Paano tayo hindi natin sila kakayaning dalawa? Kailangang maging aswang na si Kim ngayon. Huwag mo nang pilitin pa ang kapatid mo.
Lalabanan natin sila kahit dalawa lang tayo. At kahit anong mangyari, poprotektahan natin si Kim sa kanila. Siguro nga, tama nang tayo na lang naging aswang. Hayain na natin si Kim na magkaroon ng klase ng buhay na gusto niya. Masama naman ang loob na tumingin si Sarah sa kapatid niya. Pag nagapi kami ng mga iyon, sana makakaya mong ipagtanggol ang sarili mo kahit mag-isa ka na lang. Itatago ko na lang muna ito sa kwarto ko. Anak, tuparin mo ang mga pangarap mo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay mo sa Maynila. Pasensya ka na kung pinilit pa kita. Napayakap si Kim dito. Napaiyak na naman siya. Salamat, Itay. Naputol ang madamdamin nilang pag-uusap nang biglang nakarinig sila ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Andiyan na sila. Dito ka lang, anak. Huwag kang lalabas ng bahay. Dali-dali namang lumapit sa kanila si Sarah. Itay, narinig ko sila. Huwag na kayo natin silang harapin. Huwag na tayong lumabas. Alalang-alala si Sarah. Ikaw na rin nagsabi, anak. Nakukunin nila sa atin ang itim na bato. Ginawa namin ng nanay niyo ang lahat para hindi ito mapunta sa kanila. Dubling lakas ang tataglayin ng sinumang makakalunok nito. Kaya pilit nilang kinukuha. Hanggang sa buhay ng ina niyo ang naging kapalit. Kaya hindi tayo pwedeng magpakita ng takot sa kanila. Dahil pati ang kapatid mo hindi nila sasantuhin. Maya-maya pa, pinaghahampas na ng mga ito ang dingding ng kanilang bahay. Sinilip ni Sarah ang mga ito. 5 sila, Itay. Puro mga lalaki. Pawang malalakas sila, hindi natin sila kakayanin. Dama ni Kim ang kaba at takot sa mga ito. Hindi na rin siya mapakali. May narinig pa silang parang umakyat sa bubungan. Kakayanin natin, anak. Sanay naman ako makipaglaban. Bago pa sila makapasok dito, kailangan natin silang mahadlangan. Ito na ang oras. Mariing wika ni Mang Gerald. Kitang-kita ni Kim kung paano unti-unting nag-iba ang anyo ng mga ito. Nakakatakot ang mga hitsura hanggang sa lumabas na ang dalawa. Diyos ko. Yun na lang nasambit ni Kim. Naririnig niya na ang sagupaan ng mga ito sa labas. Maya-maya pa, may narinig siyang sumisigaw na parang nasasaktan. Sumilip siya sa bintana, napahawak siya sa bibig. Ang kanyang itay halos nakahandusay na at pinagtutulungan ng mga aswang. Habang ang ate Sarah niya naman ay pilit na nakikipaglaban sa mga kasamahan nito kahit parang hirapan na. Pansin niya ay sugatan na ang mga ito. Itay, ate. Napaluha siya. Hindi niya maatim ang tagpong iyon. Noon lang siya nakaramdam ng sobrang pagkaawa sa mga ito. Buo na ang pasya niya. Dagli siyang pumasok sa kwarto ng ate niya. Hinanap doon ang itim na bato. Hindi niya makita kung saan nailagay. Saan nakalagay? Nagkalkal siya sa damitan nito hanggang nakarinig na naman siya ng sigaw na parang nasasaktan. Lalo siyang nataranta. Samantala sa labas, lumalaban pa ring pilit si Mang Gerald kahit dama nilang grabe ang lakas ng mga ito. Kita niya parang bibigay na si Sarah hanggang tumilapon ito sa lakas ng pagkakahampas ng kalaban. Mukhang napuruhan. Napasigaw ito. Anak, lumapit si Mang Gerald. Itay, kaya ko pa. Halos di na ito makapagsalita dahil sa ilang sugat. Ibigay niyo sa amin ang natitirang itim na bato. Dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kanila nang biglang may rumagasa at humara iyon kina Mang Gerald at Sarah. Biglang napaurong ang mga kalaban nila. Isa ay yung aswang. Larawan ng isang bago, malakas at nabagsik na aswang. Kim, anak,
Natutuwang sambit ni Mang Gerald. Ate, Itay, hindi ako papayag na saktan nila kayo ng ganun-ganun na lang para sa ating pamilya at sa taong bayan na lagi nilang sinasalasa. Lalaban tayo. Nabuhayan naman ng loob sina Mang Gerald at Sarah. Biglang nakaramdam uli si Sarah ng kakaibang lakas at kumpiyansa sa pagsulpot ni Kim. Hindi alintana ang mga sugat. Dahan-dahan siyang tumayo. Ganon din si Mang Gerald. Pantay-pantay na silang tatlo. Nasa gitna si Kim. Ipinuwesto na nila ang kanilang mga sarili. Ikinumpas ang mga kamay, kasabay sa paghanda ng kanilang mga katawan. Sama-sama nilang sasagupain ng buong tapang ang 5 lalaking aswang na nooy papalapit na rin sa kanila at wari na sasabik ng tapusin ang kanilang mga buhay. Medyo matagal din ang naging labanan na iyon, pero sa huli, sina Mang Gerald, Sarah at Kim ang nanatiling nakatayo. Nagapi na nila ang 5 aswang. Mula ngayon, wala nang ibang aswang na natitira maliban sa kanilang 3. Patuloy nilang poprotektahan ang mga tao sa kung ano pa mang masamang nilalang ang pwedeng manalasa sa kanila.